Gusto kong ibahagi ang kwento ng aking buhay. Isang kwentong hindi para sa mga mahihinahon ng puso, sapagkat ito'y puno ng misteryo, takot, at mga karanasangang hindi maipaliwanag ng agham. Lumaki ako sa isang pamilyang matibay ang paniniwala sa mga pamahiin, sa mga nilalang na hindi nakikita, at sa mga persang higit sa atin. Hindi kami taga-probinsya, bagkus kami naninirahan sa pusod ng lungsod ng San Rafael, isang lugar kung saan matatagpuan ang malalawak na syudad, ngunit may mga lihim na hindi madalas mapansin. Sa bahay namin, ang paglalaw ng isang albularyo ay mas karaniwan pa kaysa sa pagpunta sa doktor. Sa tuwing kami may karamdaman, agad-agad itong inuugnay sa kulang, sa lamangka, o kaya isang sumpa. Hindi sa sakit na medikal. Nang magkasakit ang aking amang si Esteban ng isang malubhang sakit na kanser, agad na napunta sa isip ng aming mga tiyahin na may tao na lilimahid sa kanya. Pinakain siya ng anting-anting. Sinumpa ng dati nating katulong. Bulong-bulungan nila. Hindi nila inisip ang medikal na pangangalaga. Sa halip, ginugol nila ang pera sa mga manggagamot na may dalang mga dahon at ritual. Napanood ko na lang na pinahid nilang isang piraso ng tela na may mga dahon, at nang buksan, nagliliwanag ito ng mga butil na parang mga pera-perasong salamin na kumikislap sa liwanag. Sa murang isip ko noon, oo nga, ulam nga yan. Sa gitna ng mga pangyayaring iyon, unti-unti kong naramdaman ang isang buhay na malayo sa liwanag ng Diyos. Isang buhay na tila mas malapit sa kadiliman. Ang aking inang si Celestina ay isang matibay na Katoliko. Ngunit ako, bata pa lamang ako, wala na akong gana. Madalas kong tanungin ang aking sarili kung bakit kailangan ba pumunta sa simbahan. Mangumpisal sa pari at umasa sa mga panalangin. Hindi ko naman talaga ito lubos ang inisip, ngunit ang pagdududa ay parang isang anino na parang sumusunod sa akin. Isang gabi, nag-iisa lang ako sa aming bahay. Naisipan kong sindihan ng isang kandila at lumuhod sa harap ng mga ribulto ng santo doon sa sala. Wala naman talaga akong sapat na dahilan noon, dahil isa lamang akong batang nasa elementarya pa, ngunit may malalim na presa na nagtulak sa akin upang gawin iyon. Humingi ako ng tulong mula sa Diyos na sana'y mapakinggan ang aking munting dasal. Walang kagyat na himala ang nangyari, ngunit pagbalik tanaw ko ngayon, iyon ang simula ng aking makulay at mapanganib na paglalakbay sa spiritual na mundo. May isang nilalang na nakarinig ng aking panaghoy. Panaghoy ng isang bata nag-iisa at naguguluhan. Mula noon, nagsimula ang habulan ng aking kaluluwa sa mga presa ng langit at impyerno. Maraming hindi matangkalang pangyayari ang sumunod. Ang aking mga tiyahin, mga babaeng mistisismo na kinatatakutan ng buong angkan, ay patuloy na kumapit sa lihim na tinatago ng kadiliman. May isang tiyahin ako na si Tia Rafaela na araw-araw na nakasuot ng pulang damit. Sinabi niya na ito'y nagbibigay sa kanya ng lubos na kapangyarihan. Lahat ng kamag-anak namin ay hindi siya magawang harapin. Natatakot sila na makatingin sa kanyang mga mata na parang naglalagablab ng apoy. Ako lang ang may lakas na loob na tutukan ang kanyang paningin, kahit na hindi ko maintindihan kung bakit. Ngunit sa bawat titig ko, palihim ako nananalangin sa ngalan ng dugo ni Jesus. Sa puso ko, naniniwala akong walang mas makapangyarihan kaysa sa kanyang pangalan. Sa huli, ang nagtangkang magpatibag sa akin ang siyang unang natakot. Unti-unti, umatras siya sa aking harapan. Ang banta ng kadiliman ay napalitan ng liwanag na nagmumula sa aking kalooban. Hindi na ako namangha sa mga sinasabi nilang himala na mga manggagamot at manghuhula. Hindi yun mahika. Hindi yan biro. Alam ko na ngayon ang isang madilim na larangan ng espiritual na pakikibaka
na puno ng mga nilalang at presang gustong manakit at magpahamak. Ito ang aking buhay, isang buhay na puno ng misteryo, takot, at laban sa mga nakikita at di nakikitang mga presa. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang buhay ng pananalig na kahit sa pinakamadilim na gabi, may liwanag na hindi matitinag. Lumipas ang ilang taon, habang lumalalim ang aking paglalakbay sa mundong espiritual, mas lumalawak ang aking mga nakikita. Mga bagay na hindi para sa mata ng karaniwan. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa lumang bahay ng aming pamilya sa baryo ng San Isidro, may naganap ng hindi ko makakalimutan. Mahimbing ang tulog ng lahat, nagising ako sa kakaibang lamig na dumaan sa aming buong bahay. Pakiramdam ko, may malamig na hininga sa aking likuran. Nang lumingon naman ako, wala namang katao-tao. Ngunit may isang anino na sumagi sa gilid ng pinto. Napakapayat, napakahaba ng braso, at walang mukha. Ang tanging nakikita ko lang ay ang mga matang naglalagablab ng pulang apoy. Naramdaman kong kumirot ang dibdib ko sa takot, ngunit hindi ako umalis sa aking kinatatayuan. "Bakit ka nandito?" Bulong ko sa hangin. Pinilit kong maging matapang. Walang sagot. Ngunit biglang nakaramdam ako na may malimig na kamay na dumampi sa aking balikat. Nais kong sumigaw, ngunit parang ang boses ko ay nawala sa aking lalamunan. Isang malamig na tinig ang bumulong. "Magpainig lakas loob. Bawal kang maging saksi sa kadiliman." Pagkatapos, isang matilim na halakhak ang balingaw-ngaw sa buong bahay. Ang mga kandilang tinulos ko nung kinagabihan ay lahat ay nakabagsak. May mga bakas ng paa sa sahig na walang makita sa labas. Lahat ng ito, tila isang babala na may mas madilim na nilalang na nagmamasid at naghihintay ng pagkakataon. Hindi lamang yun. Isang gabi, habang naglalakad ako sa bakuran, may nakita akong isang batang lalaki na nakasuot ng lumang kadamitan. Basang-basa siya ng putik at nakatingin sa akin na walang kabuhay-buhay na mga mata. Lumapit siya, ngunit nang subukan kong hawakan ng kanyang balikat, nawala siya na parang usok na napawi ng hangin. Doon ko na lamang naisip, baka isa na naman tong kaluluwang ligaw na hindi makatawid sa kabilang buhay. Dumaan ng panahon na may narinig akong mga tinig na nagsasalita ng mga lingwaheng hindi ko maintindihan. Parang mga antigong wika na puno ng sumpa. Habang sinusubukan kong intindihin, biglang napasara ang pintuan ng kwarto ko nang napakalakas na mistulang hinagupit ng bagyo ang loob ng aming bahay. Napahawak ako sa krus na suot ko at nanalangin ng buong puso. Sabay sigaw ng pangalan ni Jesus. Minsan, nagkaroon din ng pagkakataon habang naglalakad ako sa madilim na daan pa uwi. Nakakita ko ng isang anino ng babae na naglalakad ng patawid sa gitna ng kalsada. Nang tingnan ko ito ng mabuti, ang babaeng yun ay may mga paa na nakabaliktad at ang mga kamay niya ay may mahahabang kuko na tila panggugupo. Nang maramdaman niyang tinitiligan ko siya, bigla siyang natigilan, ngumiti ng malupit at humakbang kapalapit sa akin. Tumakbo ako ng buong takot, ngunit narinig kong kanyang mga hakbang na sumusunod sa akin, hanggang sa pumasok ako ng simbahan at nagdasal ng walang tigil. Ang mga karanasang ito ay nagtulak sa akin na lalo pang lumapit ng gusto kay Jesus, sapagkat alam kong walang ibang makakapagligtas sa akin kung hindi siya. Kung ano man ang kadiliman na puwersang pinusubukan kong buhayin o patahimikin, ang pananalig ko'y naging sisang sandigan, isang ilaw sa gitna ng kadiliman na walang makakapigil. Paalala sa inyo, ang ating laban ay hindi lamang laban sa laman at dugo ng tao. Ito ay laban sa mga espiritu na nakakabit sa kanila. Matuto tayong lumaban sa kanilang mundo, ang mundo ng espiritu. Isang gabi,
Ilang taon na ang nakalipas mula sa huling insidente, nag-iisa ako naglalakad pauwi mula sa simbahan sa baryo ng San Vicente. Ang buwan ay natakpan ng makapal na ulap kahit halos walang liwanag sa daan. Ang paligid ay napakatahimik. Tila yata inaantok ang buong mundo. Habang naglalakad ako sa gitna ng siksik na kagubatan, biglang may narinig ako mga kaluskos mula sa mga punong kahoy. Dahan-dahang umusbong ang isang babae mula sa kadiliman. Hindi siya isang ordinaryong tao. Mahaba ang kanyang buhok. Puti na para bang bumabalot sa kanya ay usok. Ang mga mata niya ay kulay abo, pero tila walang buhay, walang kaluluwa. Anong ginagawa mo dito sa ganitong oras? Bakit? Ang kanyang tinig ay malambing, ngunit may halong malambig na hangin na sumipa sa aking balat. Hindi ako makagalaw. Tila ba naipit ang aking katawan sa labis na takot. Hindi mo dapat ginagalaw ang mga bagay na hindi mo maintindihan. Dagdag pa niya habang unti-unting lumalapit. Habang papalapit siya sa akin, napansin ko ng kanyang mga paa ay hindi sumasayad sa lupa. Para siyang lumulutang na walang tunog ang kanyang mga hakbang. Sa likod niya, may mga maliliit na nilalang, mga diwata na kumikis na pa mga pakpak. Ngunit ang kanilang mga mukha ay may mga ngipin na nakangisi ng malupit. Sinubukan kong tumakbo, ngunit ang aking mga paa ay tila tiniklop namang hindi nakikitang kadena. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magliyab ng mapulang apoy habang sinasabi na, "Kung magpapatuloy ka, ikaw ay magiging isa sa amin at hindi na kailanman makakaalis." Habang nakatayo ako, walang magawa, bigla niyang nilabas ang isang maliit na kahon na yari sa antigong kahoy. Binuksan niya ito at mula sa loob, lumabas ang isang puso na mabilis na pumuno sa aking dibdib. Isang sumpa na para bang unti-unting kumakain sa aking kaluluwa. Ngunit sa kabila ng takot, naalala ko ang pangalan ni Jesus at pilit akong nanalangin sa aking puso. Lumabas ang liwanag mula sa aking dibdib at ang engkanto ay bigla na lang sumigaw ng napakalakas na para bang nagbibitiw ng isang sumpa. Bago siya tuluyan naglaho na parang bula kasama ng hangin. Pagkatapos nito, nanatili ako nakahandusay sa lupa, nilalamig at nanginginig, ngunit buhay. Alam kong muntik na akong mawala sa mundong ito at papasailalin sa madilim na kapangyarihan. Simula noon, mas lalo kong pinagtibay ang aking pananampalataya at patuloy na nilalabanan ng mga anino ng dilim na gustong agawin ng aking kaluluwa. Lumaki ako sa isang pamilya na puno ng kwento tungkol sa mga nilalang ng kadiliman. Mga aswang, manananggal, at iba pang nilalang na nagpapahirap sa buhay ng mga tao sa bayan ng Malumbay. Isang liblib at malamlam na lugar sa bundok ng Sierra de Fuego. Isang gabi, nag-iisa ako naglalakad pauwi galing sa palengke. Ang buwan ay nagkukubli sa likod ng mga ulap at ang hangin ay napakalamig. Halos may dalang bulong na nagbabadya ng panganib. Habang tinatahak ko ang madilim na daan na tinutubuan ng mga punong kahoy, naramdaman kong biglang ang paglamig ng hangin sa aking paligid. Parang may matang nakamasid sa akin mula sa kadiliman. Saan ka pupunta, batang lalaki? Isang tinig ang bumulong mula sa likod ng mga sanga. Huminto ako. Nanginginig ang aking katawan. Hindi ko makita kung sino nagsalita. Unti-unti, may lumitaw na anino. Isang babaeng may mahabang buhok na tila basang-basa sa dugo. Balat na maputla na parang bangkay. At ang mga matay pulang-pula na naglalagablab ng gutom at kasamaan. Hindi ito tao. Isa siyang aswang. Isang nilalang na pumapasok sa mga bahay sa gabi upang kumain ng laman ng tao. Halika na, di mo kailangang matakot. Sabi niya na
na may halong pang-aakit at banta. Ako'y naghahanap ng kasama sa aking paglalakbay sa kadiliman. Tumakbo ako, ngunit pakiramdam ko, may mga kamay na malamig na umahawak sa aking balikat at pulso. Napalingon ako at nakita kong kanyang mga kuko ay lumalalim na para mga matutulis na kuko ng hayop. Hindi mo ako matatakasan! Sabi niya, habang ang kanyang mga mata ay naniningning sa kadiliman. Nakaramdam ako ng sobrang takot, pero sa gitna ng aking pangamba, naalala ko mga kwento ng aking lola tungkol sa mga agimat at orasyon. Mabilis akong kumuha ng maliit na krus na laging suot sa aking leeg at pilit na binigkas ang isang dasal. Nandilat ang kanyang mga mata. Tila nasaktan siya sa liwanag ng aking krus. Sa isang iglap, bumitiw siya at tumalon pabalik sa mga puno. Nagmumura habang naglalaho sa dilim. Lumipas ang mga sandali at nang makalaya ako sa pagkakahawak niya, dali-dali akong tumakbo pa uwi. Pagdating ko sa aming tahanan, hindi ko na muling nakita pa ang aswang na iyon. Pero sa bawat gabi na sumunod, narinig ko pa rin ang mga bulong at nahihilikan mula sa kagubatan. Alam ko na hindi pa tapos ang aking laban. Ngunit sa gabing iyon, napatunayan ko sa aking sarili na kahit gaano kadilim ang mundo ng mga aswang, mas malakas pa rin ang liwanag ng aking pananampalataya. Isang sandata na walang kayang talunin. Lumipas ang ilang buwan matapos ang aking unang nakakatakot na engkwentro sa aswang sa madilim na kagubatan ng Malumbay. Hindi ko na nakalimutan ang malamig niyang mga kamay at ang mga matang pulang-pula na tila naglalagablab ng gutom. Pero hindi pa yun ang katapusan. Isang gabi, habang ako'y nag-iisa sa maliit naming kubo sa gilid ng gubat, muling naramdaman kong paglamig ng hangin. Mas malakas at mas malamig pa kaysa sa dati. Napailing ako nang marinig kong malambing ngunit nakakatakot na tinig na bumulong sa akin mula sa kadiliman. Hindi ka nag-iisa, anak ng tao. Lumingon ako at doon ko siya nakita. Liwanag na nagmumula sa isang babae na tila nilalang ng hangin at apoy. Siya ay isang espiritu na nakasuot ng puting saya na tila nalalapit sa hangin. Ang kanyang mga mata ay maliwanag na parang mga bituin sa gabi. Ako si Catalina. Wika niya. Ako isang liwanag na bantay ng gubat na ito. Matagal ko lang napapansin ang nalalang na iyon. Ang aswang na iyon nakaharap. Isa siyang sumpa sa aming lugar. Nang lumapit siya, inalok niya ako ng isang maliit na kahon na gawa sa kahoy ng isang bumagsak na puno na matagal ng patay sa kagubatan. Sa loob nito ay isang ulipin ng liwanag. Paliwanag ni Catalina. Isang anting-anting na magbibigay sa iyo ng lakas laban sa dilim. Ngunit gamitin mo ito ng may pagkatingan. Hindi para sa galit, kundi para sa pagtatanggol. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Agad kong tinanggap ang kahon. Sa loob nito, may isang maliit na pulang bato na kumikislap na parang puso ng apoy. Kinabukasan, dumating muli ang aswang. Mas mabagsik ngayon at mas nagangalit. Ngunit ngayon, dala ko ng anting-anting ni Catalina. Nang siya'y lumapit upang ako'y sunggapan, nilabas ko ang bato at pinisil ko ito ng mahigpit. Bigla nagliyab ang paligid ng isang napakatingkad na liwanag na kumalat mula sa aking dibdib. Napansin kong parang nanghina yung aswang. Ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. At sa isang iglap, sumigaw siya ng napakatalim na ulo bago tuluyang nawala sa ulap ng usok. Pagkalipas ng ilang sandali, muling lumitaw si Catalina sa aking tabi. Nakangiti. Hindi ganyan ang muling matatakbuhan. Anya. Ngunit palagi mag-iingat. Marami pang nagtatago sa kadiliman. Mula noon, hindi na muling nangguli pa ang aswang sa bayan ng Malumbay. Ngunit sa bawat gabi, alam kong may mga anino pa rin nakamasid sa akin.
Kaya't pinipili kong manatili na lamang sa liwanag, gamit ang pananampalataya at ang tulong ng Espiritu upang harapin ang mga nilalang ng kadiliman.